Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa gabi ito. Salamat Panginoon sa tahanang ito na laging bukas sa mga gawain katulad nito. Maraming salamat Panginoon. Patuloy nga po o Diyos na humihingi po kami Panginoon ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patuloy nga po o Diyos na linisin niyo nga po kami Panginoon upang kami Panginoon ay karapat-dapat sa iyong harapan. Magmula ulo hanggang talampakan anumang karumihan ng atang niyo pong nasungkuhan o Diyos. Patawarin niyo po kami Panginoon. Patawad Lord, patawad. Patawad Panginoon. Maraming salamat sa katawaran na lagi niyo pong pinagkakaloob sa amin. Sa gabi po ito, hayaan niyo pong ang banal ng Espiritu ang manguna, ang mangusap sa amin, sa aming pag-aaral. Patuloy nga po o Diyos, nabuksan mo ang aming mga puso, ang aming kaisipan, upang ang lahat ng mga salita mo o Diyos na aming maririnig. Tunay nga pong mag-manifest po ito sa amin. Maraming salamat o Diyos. Maging sa aming mga pananalanginan mamaya, patuloy nga po Panginoon, na anuman ang aming itutulog o Diyos, alam po namin na ito Panginoon ay bibigyan niyo ng katagumpayan. Bibigyan niyo Panginoon ng kasagutan. Maraming salamat o Diyos, ikaw po ang aming madakila, ikaw Panginoon ang aming maitaas sa gabing ito. Purihin ka o Diyos, dakilain ka, maluwalhati ka Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Amen. Tunay nga po na tapat ang Diyos magpakailanman. Lahat po may dalang Bible. Yan, buksan po natin yung Bibles natin. Sa aklat po ng Awit 136 verses 1 to 3. Awit 136 verses 1 to 3. Ito po ay awit ng pagpapasalamat. Sabi lang po kayo ng amen pag nandiyan na po kayo. 136 po. 136 verses 1 to 3. Yan, gagawin po natin siyang sagot-sagutan. Ako po muna sa verse 1. Tapos kayo po sa 2. Tapos sabay-sabay po tayo sa verse 3. Nandiyan na po kayong lahat? Amen. Okay. Awit 136 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Verse 2. Pinagpalang si Diyos, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Tayo pong lahat. Verse 3. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Amen. Sa gabi po na ito, sama-sama po tayo na magbigay ng papuri sa ating Panginoon Diyos. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti, napakabuti, at di siya nagkukulang, di siya nagkukulang. Halina't itaas ang ngalan niya, itaas ang ngalan niya.
mabuhay sa aming kalakasan, aming Ama. Tunay nga po na yung aming awitin ay para lamang po sa iyo. Tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming pag-uuri sa iyong dakilang pangalan. Kung mayroon lamang sa libong buhay, sabihin mo sa Panginoon, hindi pagkakalit, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan bawitin natin. Kung mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait sa'yo, Panginoon, pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng lahat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yong mamamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Palaging awitan ng ating Panginoon at sabihin mo sa Kanya, itong awit na ito. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin.
Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga na ikaw ang Diyos na laging tapat sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Tunay ka, Panginoon, sa iyong mga salita at maging sa aming buhay. Palagi mo yung pinaparana sa aming Panginoong Diyos. Kaya't habang meron kaming kalakasan, hanggat meron kaming dinig, hanggat meron kaming buhay, Panginoong Diyos, tanggapin mo ito, Panginoon. Pagkat ito ay aming buong iniaalay para lamang po sa iyo, aming Ama. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat po. Naway na pangiti ka namin sa aming mga pagpupuri at pagsamba sa iyo, O Diyos. Naging mabango sa iyo ito sa iyong banal na harapan. Yes, Lord. At ngayon pa lang, Yes, Lord, Lord. ready na kami para makontain yung message mo Yes, Lord. para sa amin sa gabi po na ito. Amen. Salamat po, aming Ama. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan, nababasa po ba natin yung nasa harap? Amen. Yan, sige basahin, pakibasa nga po. Ready order now. Yan. Pakibuksan po natin yung ating mga Biblia sa yan. Levitico 6 verses 12 hanggang 13 po. Magsabi po ng malakas na amen, yung nakakita na. Yan, at saka yung wala naman pong Bible. O sige, dito na po kayo tumingin. Ready? Sabay-sabay po nating basahin kahit anong salin po yan. Go! Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang ikinuha sa handog ang kapayapaan. Hayaang laging apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Sige, pray po tayo. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Tunay nga po na ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. O Banal na Espiritu, patuloy na inaanyayahan ka po namin sa aming kalagitnaan na ikaw lamang ang maging malayang, kumilos, magpaalala po sa amin ng kahulugan ng apoy. Ano nga po ba itong apoy na ito na sinasabi sa iyong mga salita? Tunay nga po, Diyos, na papag-alabin niyo po yung aming desire na matuto at magbago sa gabing ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ano po yung nakikita natin sa picture? Apoy. Yan, gatong. Yan. Sa tingin po ba natin, papaano po maglalagablab yung apoy na yan? Yan. Diba? Dahil siya ay laging may gatong. Ba, kung wala namang kaapoy-apoy lang at hindi mo siya lalagyan ng gatong, diba? Anong mangyayari dun sa apoy? Mamamatay kasi wala na siyang gatong. So ito po yung mga iba't ibang mga katanungan dyan. Sige, samahan niyo po akong basahin. Ano ang sinisimbolo ng apoy sa altar? Ano ang panggatong? So, sige po. Ano ang panggatong ng mananampalataya na dapat patuloy na idagdag araw-araw? Ano ang apoy ng Panginoon? Paano makukuha ng isang tao ang apoy na ito at bakit ito napakahalaga? Yan, sa kagyat po nating nabasa, yung mga tanong na yan, yung iba magtataka. Dami yatang tanong. At ano nga ba yung sagot sa mga tanong na yan? Yan po yung ating pag-aaralan. Yan. Ito daw po yung simbolo ng mga apoy. Isang simbolo, ang apoy daw po ay isang simbolo ng puot ng Diyos. Isang larawan ng kanyang buong kabanalan na bumabalot sa anumang bagay na nasa landas nito na hindi banal. Matatagpuan po natin yan, napakasarap pong basahin yung aklat po ng Levitico. Yan, kaya kung hindi nyo pa po nababasa, yan, ano ba yung sinasabi ni Ate Loren patungkol sa apoy, marami po tayong matututunan po dyan sa aklat ng Levitico. Gayon pa man din po, yan, ang apoy din po, ito po ay isang simbolo para sa pag-ibig. Ano po yung sinasabi dyan sa
awit po ni Solomon, chapter 8, verse 6. Iukit mo ang pangalan ko sa puso mo para patunayan na ako lamang ang mahal mo. At ako lamang ang yayakapin ng mga bisig mo. Makapangyarihan ang pag-ibig gaya ng kamatayan, maging ang pagnanasa ay hindi mapipigilan. Ang pag-ibig ay parang lumiliyab at lumalagablab na apoy. So, amen, di po ba? Ayan, sa awit po ni Solomon, yan po yung i-describe po ng simbolo ng apoy, kung gaano daw po kainit yung apoy, ganun din daw po yung init ng pag-ibig. Yan, ganun din po, yan, isang simbolo din daw po ito para sa salita ng Diyos na maari magtayo o maari din naman pong magwasak. Sa Jeremias 23, verse 29, Hindi ba't makapangyarihan ng mga salita ko? Gaya ito ng apoy na nakasusunog o ng martilyo na nakadudurog ng bato. Amen. So, iyan po, ang simbolo naman ay ang salita ng Diyos. Sumunod naman po, ito ay simbolo din daw po ng paglilinis at pagpasok sa kaharian. Sa unang Korinto 3, verse 13, Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. sa 2 Peter chapter 3, verse 10, Ngunit darating ang araw ng Panginoon tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Maglalaho ang kalangitan kasabay ng isang malakas na tunog. Tutubukin ng apoy ang sangkap sa kalangitan at ang lupa at ang lahat ng naroon ay masusunog. Amen. So, at bukod po dyan, yan, panghuli, ito po ay simbolo ng banal na espiritu na matatagpuan po natin sa Mateo 3, verse 11. Mateo 3:11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Amen. So, tingnan po natin, di po ba, yung mga version po niyan nasa ang salita ng Diyos. Ano po, version, pero na lang po dun sa isang version na sa Filipino version. Yan, kasi mas dinidefine po doon yung patungkol po sa apoy. Binagit po talaga yung salitang apoy. So, iyan po yung mga simbolo ng apoy na makita naman, na narinig po natin mula sa iba't ibang mga talata. Yan. Ang pinagmulan daw po ng apoy sa Levitico 6 na yung ating pong theme, yan, teksto ay 12 hanggang 13 ay matatagpuan sa mga naunang kabanata. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, napakasarap po basahin ng aklat po ng Leviticus. Sa harapan niya, sabi po sa Leviticus 9:24, sa harapan niya nagkaroon ng apoy at tinumpok ang handog na susunugin, pati ang taba na nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatira pa. Yan. So, ayan po yung sinasabi. Kasunod po niyan, ang apoy ay unang nagsimulang mag-alab sa altar ng supernatural. Nang simula ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki, ang kanilang ministeryo bilang pagkasaserdote, isang apoy mula sa langit ang bumagsak sa altar at tinumpok ang mga hain. Yan, katulad po nung nabasa po natin kanina. Ito ay ang supernatural na apoy ng Diyos na ang mga saserdote ay inutusan na patuloy na pasiglahin at huwag itong pabayaan. Yan po, yan nung sa na lumang tipan, sa Leviticus nga po, ay naatasan po yung pong mga si Aaron at kanya pong mga anak. Yan, nangyari daw po muli ito sa parehong bagay nang magtayo naman po si David ng altar para sa Panginoon. Sabi po doon sa unang kronika, sige 22, verse 1, sabay-sabay nga po nating basahin. Narito ang bahay ng Panginoong Diyos at gayon din ang dambanan ng handog na susunugin para sa Israel. Yan, nung araw po kasi talaga may mga burnt offerings. Yan po. So bakit ipinapahayag ni David ang mga salitang ito? Yan. Sapagkat kapag ang apoy ng Diyos ay bumagsak sa isang lugar, ang lugar na iyon ay walang hanggan na banal at hindi na ito papayagang bumalik sa pagiging karaniwan.
nung pong panahon po nila, yan, pagka po yung apoy ay bumagsak na dun sa lugar, katulad nga po na nangyayari noon, yan ang panahon po ni David, kaya nga po niya ipinahayag ito, yung lugar na iyon ay pinapaging banal na at hindi na daw po magiging babalik sa dati na maging pangkaraniwan. Yan po yung kahulugan ng apoy. Yan. Sa katulad din pong paraan, habang itinatalaga naman po ni Haring Solomon ang templo at ang altar nito, hinayaan ng Diyos na bumagsak muli ang kanyang apoy upang sunugin ang hain at malamang na ito rin ang apoy na dapat patuloy na mag-aalab sa mga pari, yan, araw at gabi. Sa 2 Chronicles naman po iyon, chapter 7, verse 1. So, ganun po talaga yung nangyayari, yung pong sinisimbolo ng apoy na yan, na sa tuwing sila po ay naghahain, na tunutupok po ang, sabi nga po dyan, ang apoy ng Panginoon o ng Diyos ay bumabagsak na muli. Na po. Yan. Ang apoy ng Diyos ay bumagsak sa lupa, na bumagsak sa lupa ay isang larawan ng banal na espiritu na bumaba sa lupa upang, ano daw po, sabay-sabay nga po nating basahin yung nakadilaw, upang kanisahin ang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Kung iisipin nga po natin, syempre, di ba, masking siguro sa ating kapanahunan, pagka talagang may nakikita na tayong pisikal na apoy na bumababa mula sa kalangitan, ay talagang yung mga dapat mong baguhin, di ba? Magbabago ka, magkakaroon ka ng pagkatakot. Yan, sabi nga. Sabi dito, ito ay isang espiritu na nagdilinis sa kanila mula sa loob palabas. Ngunit ito ay gagawa ng higit pa sa pagdadalisay. Ito ay gagabay sa kanila at mangunguna sa kanila at magbibigay ng kapangyarihan sa kanila upang ubusin ang teritoryo ng kaaway at italaga ito sa Diyos. Yan po yung talaga pong objective ng apoy na yan. Gayun din po, yan, ang apoy sa altar na gustong makita ni Jesus na patuloy na nagniningas ay hindi po apoy ng paghatol, kung hindi ang supernatural na makalangit na apoy ng Pentecostes. Yan, sino po yung nakakaalala pag sinabing Pentecostes? Di ba yun po yung nangyari kina doon po sa panahon ni Pablo sa aklat po ng mga gawa. Yan, ninanais niya ang isang apoy na mag-aalab sa mga tao ng isang banal na pagnanasa at kasigasigan para sa Diyos at sa kanyang mga paraan. Yan, ito na po yun, yung sa Gawa 2 verses 3 hanggang 4. Sabay-sabay nga po nating basahin. May nakita sila parang mga bilang apoy na dumabo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Wow, di po ba? I'm sure na nabasa na po natin ito before, pero siguro po kung katulad ko din, may desire din po tayo na nawa mangyari din po to sa church namin. Diba? Na yung talagang nag-aalab, yung pagpapanalanginan, nag-aalab, yung sinasabing worshiping in spirit and in truth, na hindi man literal na apoy, no, na bumaba, kung hindi talaga yung init ng pagsamba na sa espiritu at katotohanan ay atin pong maranasan. Diba? Hindi lamang sa ating pag-awit na binibigkas lang ng ating mga labi, kung hindi talagang nagmumula po sa ating mga puso. Amen po ba doon? Yan. Next po, yan. Yan po yung tanong. Tanungin nga po natin yung ating mga sarili. Yan, maningas pa ba yung aking apoy? O aandap-andap na? O wala na? Kaya nga yung title natin is Burning or Burnout. Yan. Kumusta po yung mga apoy? Yan. Sabi dyan, ang apoy ng masigasig na panalangin at debosyon. Kumusta yung ating pong pananalangin at debosyon? Ito ba ay madamdamin pa? Yan. Madamdamin pa rin o matindi tulad ng dati nang ikaw ay napuspos ng banal na espiritu?
I'm sure na yung sinasabi dyan, di ba, na napuspos po tayo ng banal na Espiritu, ay yung sandaling tanggapin po natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Di po ba napakainit po natin na, ay isi-share ko to sa kaibigan ko, ay isi-share ko to sa kaklase ko, ay isi-share ko to sa kalapit bahay ko. Yung iba yung naramdaman ko eh. Yun po yung sinasabing naglalagablab, yung nadamdamin, yan. So, kamusta po? Kamusta po? Yan yung sinasabi na apoy sa ating mga puso. Yan. Sabi po ni Leonard, yan, may katukayo si LJ. Leonard Ravenhill, yan. Ano po sabi niya? Sige nga po, aminin po natin, basahin. Sinasagot niya ang desperadong panalangin. Yan. Si Leonard Ravenhill po, isa po siyang ebanghelista. Katulad po ni Ebanghelista Paul Mortis, kung tayo po ay nakikinig sa gabay, yan, ebanghelista po yan. Sabi dyan, di ba, nung unang, yung sa first part pa lang, kung mababasa natin, hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin. Quotation from isang senior pastor, yan, sa isang ebanghelista, sabi niya, wala. Pero may kasunod di ba? Sinasagot niya ang desperadong panalangin. Marahil kasi, di ba, lalo na kung matagal ka ng mananampalataya, parang routine, di ba? Basta ka na lang nagpipray, parang minsan nabuka na lang ng bibig mo, hindi na yung bukal sa puso, di ba? Basta iyon na yung sinabi mo lang, kumbaga sa nguso, sabi nga, hindi mula sa puso. Pero di po ba alam niyo po yon yung desperadong pananalangin, yung talagang all out siya, di ba? Ano kung maghalo yung sipon at luha niya o laway pati, yan, wala siyang pakialam sa katabi niya dahil nananalangin ako sa Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ni Evangelist Leonard Ravenhill na hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin. Sinasagot niya ang desperadong pananalangin. Yan. Ano naman din po, yan, kung sino man po ang nakakilala kay Jim Simbala, alam ko po sa mga naunang group, yan, small group ng leaders, meron po tayong pinag-aralan dyan, yung breakthrough prayer. Siya po yung author niyan. Isa rin po yung Baptist pastor, senior pastor. Yan, ano po ang sabi niya? Sige nga po, tayo pong lahat. Kahit na sa mawawala ng pag-asa mga sitwasyon. Yan, halos magkapareho sila, di po ba? Yan, talagang yung desperate prayer. Ano po? Yan, kapag daw hinahanap, kapag ang Diyos ay hinahanap sa desperasyon, ano daw po, siya ay tumutugon. Yan, kahit na nga daw po doon sa mga iniisip nating walang pag-asang sitwasyon. Dahil alam naman po natin, di po ba, siya po ay God ng possibilities, siya ang Diyos ng pag-asa. Sabi nga, di ba, palaging sinasabi yun ni Pastor Joey Umali, na ang Diyos ay Diyos, di ba, siya ang Diyos ng pag-asa, ngayon, bukas, at magpakailanman. So, yan po, sinabi po ni Jim Simbala. Yan. Dapat daw po, nagniningas yung ating mga panalangin. Hindi yung basta ka na lang nakapag-pray o magkamisa naman, yan, ano yun, lalo na kung may ginagawa ka o may gagawin ka pala, binibilisan mo yung pananalangin, di ba, para tawag doon, para matapos na at marami ka pang gagawin. O kaya naman, pag mayroong isang nagpipray, para bang naiinip ka na, ano ba, tagal-tagal naman yung manalangin. Yan. So, sabi po dito, dapat daw lubusin ang sigasig nito. Ano daw po, saan inihalin tulad yung panalangin walang sigla, sabay-sabay po tayo, parang walang liwanag o init. parang bulaklak na walang kagandahan o bango. Yan. So, nai-imagine po ba natin yon na, ito pala yung nangyayari sa prayer ko kapag medyo tamad ako, dahil inaantok na baga ako, gusto ko na matulog ay, o kaya naman gutom na ako, thank you Lord for this food. O, kain na.
Diba? Sabi diyan, yan no, para daw pong araw na walang liwanag o init. Na-imagine po ba natin kung yung araw ay hindi po nagbibigay ng init, di ba, o ng liwanag. At yung bulaklak na pangit, ay walang kagandahan daw, di pangit. O walang bango, di mabantot, di ba? Nakita niyo ba yon? Naisip po ba natin, ay ngayon pala yung panalangin ko kay Lord, katulad siya ng mabahong bulaklak. Di ba? So, ayan, dapat inaano po natin yan ano doon? Tinatanim natin sa ating puso at isipan yan. Ito din daw po ay ang isang kaluluwang nakatuon sa Diyos, ay isang mataimtim na kaluluwa na ang panalangin ay pumapailan lang sa apoy na iyon. Yan. Si E.M. Bounds naman din po yan. Kilala din pong author po yan ng mga Christian books. Yan. Sabi dyan, isang kaluluwang nakatuon sa Diyos. Di po ba, ito po ay matagal na din naman nating alam at itinuro na pag tayo ay nananalangin, dapat it's between you and God. Dapat yung focus po natin ay sa ating Panginoon lang. Kaya nga po, in-encourage tayo na pag tayo ay nananalangin, di ba, sa madaling araw, na kung saan, hindi pa maingay, yan, wala pang halos kapitbahay na gising, yan, at nandoon talaga yung pagtuon natin sa ating Panginoon lamang. Sabi nga, isang mataimtim na kaluluwa, na alam po natin yon, di ba, yung apoy na naglalagablab, di ba, sinasabi natin, nawa makarating po yung aming panalangin sa trono ng iyong biyaya. Yan po yon pag tayo po ay nananalangin ng mataimtim. Yan, pero may ngunit. Yan, ngunit sa kasamaang palad, hanggat ang mga bagay ay maayos, walang anumang kagyat na krisis o problema, maraming mga Kristiyano ang madaling mahulog sa isang idlip na estado ng kawalang interes. Yan, hindi maramdaman o mapagtanto ang pangangailangan ng madali ang pagkilos. Yan. Di po ba, pag ang sitwasyon natin ay maayos, masaya tayo, minsan nalilimitahan natin, parang ano yun, ang ikli lang ng oras natin ng pananalangin. Compared sa meron tayong pangangailangan, lalo na kung life and death situation, talagang halos ayaw mo nang bumitiw sa Panginoon, di ba? Halos lagi mong gusto mo lagi mo na lang siyang kinakausap kasi meron kang ang sitwasyon na idinudulog sa Kanya. Yan. Sabi diyan, kailangan nating gumawa ng hakbang upang magising ang ating sarili, upang makita ang pangangailangan, upang mapagtanto kung gaano kahalaga ang ating mga pananalangin. Pag dumarating daw po sa atin yung mga sitwasyong ganyan na, siyempre, masking ako guilty din dyan dahil may times na pag nagmamadali ka o lalo na pagka tumatawag yung boss mo, minsan nararatel ka na talagang di mo na maintindihan ano ba yung pagpipray ko, parang nawawala ka na sa focus sa pagtuon mo sa Panginoon. Pero sabi diyan, kailangan daw po natin gumawa ng paraan. Yan, di ba? Hindi po yung ipagwawalang bahala na lang natin ay yung iba ba, di ba, nakakatuwa mang isipin, yan, di ba, pag narinig mo na, alam na ni Lord dyan, naintindihan naman ako ni Lord, di ba? Ang tanong ko naman doon, hanggang kailan ka ba maintindihan ni Lord kung ganyan na lang lagi? Lalo na kung isa kang tagapamagitan sa panalangin. Di po ba, sabi dyan, close up. Sino ba yun, sis? Kailangan nating gumawa ng hakbang upang magising yung ating sarili. Sabi mo sa sarili mo, gising sarili. Yan. Baka nagkukulang na tayo sa focus sa pananalangin. Yan ha, gising. Yan. Dapat tayong lahat ay humanap ng paraan upang manatiling puspos sa pangangailangang manalangin at hindi dapat maghintay para sa sino man na gagawa nito para sa atin. Yan, ibig sabihin, tayo nga pong lahat, dapat tayong lahat ay manalangin sa pagpapatiling salip na ipasa ang responsibilidad sa pastor o sa ibang mga kaibigan. Yan, aray, sino bang nakaka-relate dyan? Sister, o pastor, pakipray nga po ito. Tapos ikaw naman natulog ka. Di ba? Para naman pinapasa mo na lang sa mga intercessors,
kay pastor, sa mga leader ng church. Kamusta ka kapatid? Ikaw na mismo nangangailangan ng prayer. Nag-pray ka ba? Aray. Diba? Minsan ganun eh. Ay, bahala na dyan si pastor. Ay, bahala na dyan si ate baby. Magaling naman sa panalangin yan eh. Dinidinig ng Diyos. Ay, intercessor yan si Sister Brenda. Ano ko na lang, i-text lang oh. Please pray for my ganito ganyan oh. O, tapos i-send naman ng mga intercessor dyan. Yes, may nag-pray na para sa amin. Kumusta ka? Diba? Mali daw po yun, di ba? Napakaliwanag. Dapat lahat tayo ay humanap ng paraan upang manatiling puspos sa pangangailangan ng panalangin. Siguro sa mga sitwasyon na isip ko dito, okay lang, Ras? Yan, di ba? May meron tayong kapamilya na hindi mananampalataya. Siguro, di ba parang wake up call to para sa atin na tindigan natin yung faith na meron tayo. O, tara mga ate o kaya kuya, pray tayo. O kaya kahit na kayo lang ng nanay mo, kung kayo lang ang Kristiyano sa sambahay. Diba? Kasi sabi nga po, mabisa ang nagagawa ng panalangin na desperado. Ano po? And that situation, naniniwala ako na ito po yung papakinggan ng ating Panginoon at maging yung ating mga kasambahay na hindi pa pumananampalataya ay maaring maging daan po ito ng kanila pong pagkakakilala sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba nun? No? So, hindi yung basta i-send lang natin si prayer at bahala na ang mga intercessors, bahala na ang mga knockers, bahala na si pastor. Marami namang nananalangin sa amin and yet kayo as a family, hindi kayo nagkakaisa para ipanalangin yung sitwasyon na meron kayo. It's high time na po mga kapatid na tayuan po natin yung ating pananampalataya. Kung tayo po ay naniniwala sa bisa ng pananalangin, manguna po tayo sa pananalangin. Ano ba kung laksan natin yung panalangin? Ano ba kung marinig ng kalapitbahay natin? Diba? Ang mahalaga, alam natin kung ano yung bisa ng pananalangin. Amen po? Amen. Yan. Kasunod. Yan, sabi po sa Roma, kabanata pong 1 talatang 9 na nga ang salita ng Diyos. Yan, sige po, sabay-sabay po nating basahin. Palagi ko kayong dinadalangin at alam ito ng Diyos na buong puso kong pinaglilingkuran sa aming pangalan ng magandang balita tungkol sa kanyang anak. Yan, amen. Alam niyo po, nung binabasa ko din ito, sabi ko, ang sarap naman na makarinig sa isang lingkod ng Diyos o sa isang nagpapastol o sa isang mentor mo, di ba, na sinasabi, palagi ko kayong idinadalangin. Iyan po yung ginagawa namin ni Pastor. Before na, hindi po siya pastor, yan. Alam, hindi po namin kayo pinapanalangin. Parang, it's only our family. Parang, di ba, yung, alam mo yung sarili mo lang. Totoo naman yun, di ba? Pero nung nakakilala ka na kay Jesus, yan, at ikaw ay na-involved na sa ibang ministry at lalo't higit naging ikaw ay isang pastor, sabi nga, kasama yon sa responsibilidad o sa commitment mo na ipanalangin mo yung pamilya kasi ikaw po yung nagsi-shepherd, ikaw po yung mentor ng GCC family. Yan, kaya nga po, ayan, hindi lingid man po sa inyong kaalaman, tuwing umaga, kasama po kayo. Yan, ganyan din po yan. Palagi po namin kayong idinadalangin. Kaya, yun po, nakaka-bless po na maipanalangin kayo. And at the same time, mas nakaka-bless pag nagbubunga po yung panalangin namin para sa inyo. Amen po ba doon? Yan. So, eto po yan. Steps to renew passion in prayer. Yan. Sige, sabay-sabay po nating basahin. Go. Fervently meditate on the Word of God. Letter I. Identify areas in your life that makes you passive in your prayer life. Repent and devote a regular time for prayer. Exploit, make full use of, and derive benefits from your trials. Sarap basahin lang. Sarap bagkasin. Yan. Acronym po yan ng FIRE. Yan. Nakuha ko po ito sa isang Bible study lesson po namin ng Praying Moms at Heart.
Yan, every Tuesday po. Yan, from 8 to, minsan na inaabot ng 9:30 pag napapasarap ng kwentuhan, naabot ng 10 o'clock. Yan, ang mga nanay. Yan, fervently, identify, repent, exploit. Di ba parang, lagi naman nating, lagi naman po sa ating ipinapaalala yan. Di ba na, lagi tayong mag-meditate ng salita ng Diyos. Lagi po nating, i-identify, ano ba yung meron sa buhay ko na bakit parang, ala lang, yun na lang yung prayer ko, parang routine na lang, ala na sa puso, yan, tapos, lagi po, yan, humingi po tayo ng patawad kung hindi man po tayo nakakapag-devote ng time, na bigay po ng oras po talaga sa ating paligid. Sinasabi diyan regular, hindi po yung MWF, TTHS, o kaya Wednesday at saka Sunday lang ako mananalangin. Hindi po ganun. Regular. Pag sinabi pong regular, daily po yan. Ano po? Then, exploit. Make full use of and derive benefits from your trials. Lahat po tayo, ala pong exempted kahit na matagal ka ng Kristiyano o baby Christian ka, meron at meron po tayong mga trials sa buhay. At yung mga trials na yon na naging triumph, naging tagumpay, yun po yung dapat po nating gamitin. Amen po ba doon? So para lalo pong mag-alab yan, kaya yung fire sa ating puso. Yan. Yan. Sa Tagalog naman po, yung apoy, yan, alalahanin lang naman po natin, di ba? Pag inalala po natin si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sapat na po siguro yon para magningas yung apoy sa ating mga puso. Yan, puso, kung ano ba yung tibukin ng ating puso. Sabi natin, oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you, Lord. Yan, di ba yung mga kinakanta natin. Pero kamusta ba? Yan, totoo ba yan sa puso natin? O baka sinasabi lang ng ating mga bibig? Yan, oras-oras, palagi. Yan, di ba sabi niya, palagi ko kayong idinadalangin. So tayo din, yan bilang mananampalataya, paalala po sa atin na lagi din naman po tayong manalangin. Yan, hindi lamang po ang mga intercessors, hindi lamang po ang mga leaders ng church, hindi lamang po si pastor. Amen po ba doon? Amen. Yan. At ganoon din po, pag naranasan natin o naisip lamang po natin yung yakap ng Panginoon, di po ba napakasarap po yung yakap lang ng ating mga anak, yung yakap lang ng ating mahal sa buhay. Di po ba mainit din? How much more yung yakap ng ating Panginoon? Di po ba sapat na po yon para mag-apoy o magningas po yung ating buhay yan sa ating sa pananalangin. Ayun. Yan. Pwede po nating talakayin mamaya during our prayer partner ba tayo, sis? Yan. Yan. Paano natin ba ibabahagi ang apoy natin sa iba? Pwede nating sa ating prayer prompts mamaya. After po nating matutunan, yan, o mapagbulay-bulayan kung ano ba yung sinasabi po ng apoy na yan. Yan. At yung aral po na ating babaunin. Yan, sige sabay-sabay nga po nating basahin. Go! Ang apoy ng Diyos ay dapat na patuloy na nag-aalab sa ating buhay dahil iyon ang tumutulong sa atin upang mapanatili ang ating kaluluwa at spiritual na buhay. Pangalawa, ang sa atin na mabubuhay ng isang buhay ng mga pagkakapal. yan. So, amen po ba dyan? Yan, yan po yung ating take away for tonight na patungkol po sa apoy ng Diyos. Dapat nag-aalab po yan. Ano po yung kinakailangan nating panggatong para magpatuloy po, hindi yung aandap-andap o kaya tuloy na mamatay na yung apoy. Kailangan binang mananampalataya, palagi pong nag-aalab yung apoy ng Diyos sa ating pananalangin. Sige tayo pong lahat ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Maraming salamat po Panginoon sa gabing ito na muli ay napaalalahanan po kami kung papaano po ba namin papag-alabin yung apoy sa aming mga puso na kami ay tunay na dumulog sa iyo. Nadudoon Panginoon yung aming boldness sa pananalangin na ikaw lamang Panginoon
na yung desperate prayer ay patuloy nga po naming maiparating sa trono ng iyong biyaya. Patuloy, Panginoon, na sa aming pananalangin ay makita niyo po sa aming mga buhay, sa aming mga puso, na kami ay humingi po ng kapakumbabaan, na doon po na nagpapasakop po kami sa iyong banal na kalooban. Kaya salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ikaw po ay aming nakilala, ang iyong anak na si Jesus, at sa pribilehiyo, Panginoon, maging sa kalayaan, na kahit saan, kahit anong oras, Panginoon, pwede po kaming manalangin. Kausapin ka, Panginoon, ng puso sa puso. Kaya salamat po sa gabi na ito. Nawa yung apoy ng aming paglilingkod sa iyo, ng aming pananalangin ay tunay nga po na numagablab, pumailan lang hanggang sa makarating sa trono ng iyong biyaya. Salamat po, purihin ka. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. Sabi po, mas okay yung nadadarang tayo. Siyempre, pag nadarang ka, nainitan ka. Or napaso ka, di ba? Kaysa naman doon, sa lagi ka na lang nalalamigan. Yan. Sa gabi pong ito, yan yung basahin ko. Ang sinasabi sa Hebreo 11, verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi po, ang pagtitiwala ay ang pananampalataya nag-uumpisa yan kapag ikaw ay nagtiwala na sa Diyos. Kapag ikaw ay nananampalataya at mangyayari yung miracle na inaasahan mo. Yes. Sige po, Vitus po tayo ngayon. Partner. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patuloy po na pinasasalamatan ka namin, maging sa aming mga prayer partners, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay na naihayag po nila yung kanilang mga prayer requests, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay, salamat na nagkabahagi ng Panginoon ang bawat isa sa gabing ito at kung paano po namin papalaganap pa yung apoy, Panginoon, maging maalab ito, Panginoon, maipalaganap or maibahagi po namin ito sa iba at makita nila na kami po ay patuloy na nagniningas, Panginoon, dahil sa aming paglilingkod at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, na maraming kaming natutunan sa mga simbolo ng kung ano po bang sinisimbolo ng apoy para sa isang mananampalataya. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, paglabas namin ng tahanang ito ng Salawaria Family, patuloy na aralin pa namin, Panginoon, ang sagisag or simbolo, Panginoon, ng apoy at patuloy na kami bilang isang matagal ng mananampalataya ay makita, Panginoon, na ikaw ay nagniningas sa amin, Panginoon. Salamat po sa aral na natutunan namin ngayong gabi. Purihin ka sa gabing ito. Maging sa aming pagbibigay ng aming offering, pagpalain niyo nga po ang lahat ng mga nagsisipagtrabaho at patuloy na at ang makapagbibigay sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga kamay at patuloy ang maibibigay namin ito ay magamit, Panginoon, sa mga paggawain pa ng iyong iglesia at sa ministeryo pa, Panginoon, dito po sa bayan ng Limay. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat. Sige po. Pray po tayo. Pag-pray po natin si Anses sa kanya pong kaarawan ngayong araw po na ito. Ito po tayo mga pagpapala para po sa kanya itong buhay.
Yes, Lord, tunay nga po, Panginoon, nagpupoy nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na sineselebrate po namin yung kakarawan po ni Anses. Lord, patuloy mo siyang palangin po, Panginoon, kapag maranasan niya yung maraming taon sa kanyang buhay at ang palagi yung patuloy na pag-iintin niya po, Panginoon, at patuloy na nag-iintin po sa mga biyaya sa kapala po, Panginoon, sa kanyang buhay kasama po Lagi niya siyang butihin yung desire ng kanyang puso. Maranasan po niya tunay na nagdamo sa maghari sa araw-araw na ginagawa ko po tunay na kasaganahan, pagiging isang kapagnanay, mawagan na kagusugan po, Panginoon, sa Lord, asawa, sa Bernard, dalawang anak na kagusugan pa maraming salamat po ibig na at nakamula sa iyo. patuloy na kami po Maghari, ang Panginoon, galak sa na sila pagkisaya po pamilya. sa pag-celebrate ng kanyang pong kaarawan sa araw po na ito. Manatili Salamat po, sa kanila Panginoon. pong puso at Ngayon din po, isip. Panginoon, patuloy, Lord, na nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito. Alam po namin po, Panginoon, na lahat ng aming pong idinulog sa iyo sa pananalangin, maging personal man ito o maging aming pong mga prayer request, maging prayer item po namin, Lord, alam po namin na may katugunan ka po dito sa aming pong mga dalangin po na to. Kaya naman po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong mararanasan. At sa bawat isa po sa amin po, Panginoon, Lord, dalangin po namin na sa nawa patuloy na magningas yung aming pong apoy ng paglilingkod, yung aming apoy ng pananalangin sa iyo sa araw-araw po, Panginoon. At patuloy na samahan niyo po kami palagi, ingatan po, Panginoon. At ano po palagi yung maranasan po namin ang iyong patuloy na katugunan po, Panginoon, sa aming pong mga laging araw-araw na pananalangin sa iyo po, Panginoon. Salamat po at maging sa aming pong pasamantalang pag-iwahiwalay mamaya po, Panginoon, Lord, hatid niyo po ng ligtas yung aming pong mga kapatid po na ito na dumakot po dito sa aming pong tahanan at patuloy, Lord, na pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Bigyan niyo po kami ng masarap na pagtulog sa gabi po na ito at gisingin bukas ng umaga na may panibagong lakas at patuloy na maglilingkod sa inyong dakilang pangalan po, Panginoon. Salamat po at maging mga amin din po mga nalalapit na gawain po, Panginoon, sa aming po paghayo sa Sabado, maging sa pagbi-meeting din po ng mga CBF teachers, YBF staff po, Panginoon. Patuloy, Lord, na nawa makarating po yung lahat ng mga kinaukulan sa mga ministry po na ito po, Panginoon. Maging sa amin din po pagmi-meeting din po sa araw po ng linggo, yung apat na ministry po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na pagtipunin niyo po hindi kami sa araw po ng linggo upang meetingan na pa rin po yung lahat ng naaayon po, Panginoon, sa yung dakilang kalooban po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at maging sa amin pong pagsasalusaluhan ngayong gabi po na ito, patuloy, Lord, na pagpalain niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangangatawan at patuloy, Lord, na ibalik niyo po ito ng maraming beses sa mga taong nagsipaghanda po ito. Salamat po. Patuloy, Lord, na ang tagumpay ay patuloy po namin maranasan. Taglay nawa ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos na nakatapagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.